12 pong Indonesians ay ligtas na po at nasa Legazpi po sila ngayon. As of last night ay nagsasagawa sila ng medical check-up at matapos nating maisagawa yung ating investigation sa kanila at pagtatanong ay ito-turn over po natin ito sa Bureau of Immigration para maiayos yung kanilang papeles at mai-repatriate na sa kanilang mga kanya-kanyang bansa. Ano naman lula nito? Meron ang lula po nito ay base sa report na nakarating sa atin ay iron sand mula po ito sa Leyte papatungong China. Legal ba ito? Kasama po yan sa titingnan din natin kung legal ba yung kanilang pagkakarga, pero ayon sa ulat din nakarating sa atin, regular na ito na ginagawa. Na-expose na namin sa GMA News yan kinukuha sa Leyte, dadalhin sa China. Opo, kaya nga po kasama din kulang ang papeles niyan. Yung mga papeles. Pero yung iron ore, hindi ba delikado sa dagat ho yun, Lieutenant Commander Recafrente? Hindi naman po, base po sa ating mga informasyon ay hindi naman po delikado dahil ito naman po, yung iba naman po dito galing sa ilog at inaanod naman po talaga ito sa ating karagatan. Maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat din po at magandang umaga. Lieutenant Commander Algier Recafrente, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Sa ibang balita, Valenzuela Councilor Shalani Soledad at Pasig Representative Roman Romulo ikinasal na. Ginanap po ang pag-iisang dibdib ng dalawa sa St. Benedict Church sa Ayala West Grove Heights sa Santa Rosa, Laguna. Bandang 4:00 ng hapon na magsimulang dumating ang guests at members ng entourage. Kabilang sa mga dumalo sa okasyon ang mga kaibigan nila sa politika. Naroon din po ang mga ninong at ninang na sina Senador Panfilo Lacson at dating Las Piñas Representative Cynthia Villar. Suot ni Councilor Soledad ang creation ng fashion designer na si Ino Soto. Muli namang ipinaabot ng Malacanang ang kanilang mainit na pagbati at best wishes para sa newlyweds. Inirekomenda ng Malacanang na isailalim sa preliminary investigation ang sinibak na NBI Director na si Magtanggol Gatdula. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, yan ay para bigyan ng pagkakataon ng dating opisyal na depensahan ang kanyang sarili. Sinibak po si Gatdula dahil sa pagkakadawit sa pagdukot at pangingikil umano sa isang babaeng Japanese national. Isa sa publiko raw ang resulta ng preliminary investigation na siyang magiging basehan kung sasampahan siya ng kaso sa korte. Nilerespeto naman ni Gatdula ang desisyon ni Pangulong Noynoy na palitan na siya. Gayunman, ipaglalaban daw niya na linisin ang kanyang pangalan kaugnay ng alegasyon. Matapos ang 4 na sunod-sunod dagdag presyo, nagpatupad naman ng oil price rollback ang mga kumpanya ng langis. 20 sentimo kada litro ang bawas presyo ng isang petroleum, Sea Oil, Petron, Shell at Total sa kanilang premium gasoline. 40 sentimo naman ang bawas sa kada litro ng regular gasoline, 80 sentimo ang bawas sa kada litro ng diesel, habang 70 sentimo ang rollback sa kada litro ng kerosene. Ang Flying B naman, 20 sentimo kada litro ang rollback sa premium gasoline at regular gasoline. 80 sentimo naman ang kanilang rollback sa kada litro ng diesel at kerosene. Ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng krudo sa world market. Daan-daang batang may autism at kanilang pamilya ang lumahok sa pagdiriwang ng National Autism Consciousness Week. Ilan po sa kanila ang nagpamalas ng talento? Narito ang report ni Rida Reyes. Isang taong gulang pa lamang ang bunso ni Gina at Steven si Gabe na madiskubre nilang may autism ito. Pero imbis na ikahiya, lalo nilang tinanggap at minahalang anak. Devastated. Merong role sila dito sa mundo kung bakit sila binigay sa atin And that is for us to find out. Let's start the Kasama silang nakilahok sa pagdiriwang ng National Autism Consciousness Week. Sama-samang pumarada ang nasa 500 batang may autism at kanilang pamilya sa isang mall sa Pasay. Pagkatapos, nagpamalas ng kanilang talento sa pag-awit at pagsayaw ang ilan sa mga bata. Tampok rin ng grupong ASP Dream Girls, sina Thara at Danica, kapwa may mild form of autism. Number 1 talaga yun, pagmamahal. Minsan nanay ka, minsan naiinis ka na kasi paulit
ulit-ulit, pero wag. Ganun talaga. Pagmamahal, pag-intindi, dalawang bagay talaga yan. Ang autism ay panghabang buhay na developmental disorder kung saan nahihirapan ang batang makipag-usap at makihalubilo sa kanilang kapwa. Animoy may sariling mundo. Isa sa bawat 110 sanggol ang ipinapanganak na may autism. Sa ngayon, tinatayang nasa 1 milyong Pilipino na ang meron nito. Ang